Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sa gabi ng katahimikan, sa oras ng antok at lamig, dito natin maririnig ang mga kwento ng hiwaga at kababalaghan. Kaya kung ikaw ay matapang at mahilig sa mga kwentong hindi mo basta-basta malilimutan, huwag mong kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating channel. At ngayong gabi, isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at isang cellphone na dapat ay matagal nang patay. Ang luma niyang cellphone. 2 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Eli, ang nobyo ni Rina. Isang aksidente sa highway. Walang sino man ang nakapagsalba sa kanya. Wala ring naiwan kundi ang kanyang wallet, suot niyang relos, at ang cellphone na halos basag-basag ng ma-recover. Mula noon, tinangka ni Rina na muling mamuhay. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na design studio sa Quezon City. Lumipat siya ng apartment. Inilibing sa limot ang lahat ng alaala ni Eli. O, akala niya. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kama, may dumating na text message. Unknown number. Na-miss kita ni Mahal. Napakunot noo si Rina. Walang pangalan ang nagpakita, wala ring entry sa contacts, pero alam niya ang tono. Ang mga salitang, yun, familiar. Tumawa siya sa sarili. Siguro wrong send, o baka prank ng isa sa kanyang kaibigan. Pero nang tingnan niya muli ang screen, napatigil siya. Napindot niya. Nagbukas ang larawan, at doon niya nakita ang sarili niya. Natutulog sa kama, suot ang cotton na puting pantulog, nakuha mula sa itaas, gaya ng anggulo mula sa kisame. Napaatras siya, napalingon sa paligid. Paano? Sumilip siya sa kisame. Wala namang butas, hindi rin siya gumagamit ng security cam. Sumunod na gabi, tumanggap na naman siya ng mensahe. Unknown number. Ang ganda mo habang natutulog. Muli, litrato niya, natutulog. Sa ibang anggulo naman ngayon, mula sa gilid ng kama. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, ipinacheck niya ang kanyang cellphone sa isang technician. Ang sabi ng technician, "Ma'am, mukhang may tumatawag sa inyo gabi-gabi, pero hindi niyo naririnig. Baka naka-silent mode kayo. Eto ho, mga logs ng tawag." At may nakita siyang kakaibang entry. Eli. Tinatawagan siya 3:00 AM, araw-araw, ilang linggo makalipas. Lumala ang mga mensahe, hindi na lang ito basta-bastang text. Unknown number. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo ako iniwan? Dito ka lang, dito sa piling ko. Isang gabi, habang natutulog si Rina, naalimpungatan siya. Ramdam niyang may malamig na hangin sa loob ng kanyang kwarto. Humugot siya ng lakas at binuksan ang kanyang ilaw. Walang tao. Pero bukas ang bintana. At sa kanyang cellphone may bagong message. Unknown number, ang sarap ng amoy mo ngayong gabi. Attached, one audio file na pakinggan niya, bulong, paos, mabagal. Rina! Rina! Akin ka lang. Nagdesisyon siyang sunugin ang lumang cellphone ni Eli. Bumalik siya sa lumang bahay ng mga magulang ni Eli kung saan nakatago ang basag na cellphone sa isang kahon ng alaala. Habang sinusunog ito sa likod ng bakuran, biglang bumugso ang hangin, sumipol. May mga ibong lumipad mula sa puno ng santol. At ang apoy, biglang namatay. Hindi siya makapaniwala. At sa kanyang bagong cellphone, may dumating na mensahe. Unknown number. Bakit mo sinusunog ang puso ko? Attached, one image larawan niya. Ngayon lang, habang hawak niya ang lighter, hawak niya ang cellphone ni Eli at nakatingin siya mismo sa camera. Isang linggo ang lumipas, tumigil na ang mga text, akala niya tapos na. Ngunit isang gabi, sa opisina, habang overtime siya, dumilim bigla ang paligid, namatay ang mga ilaw, at sa monitor ng kanyang computer, lumitaw ang larawan ni Eli. Wala siyang access sa internet, naka-off ang wifi. Pero heto, buhay si Eli sa screen at nakatingin sa kanya. Biglang may nag-text, unknown number. Tumingin ka sa likod mo.
Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao, pero may nakita siyang cellphone sa mesa, lumang model, basag ang screen. At nag-vibrate ito, isa pang mensahe. Sa wakas, magkasama na ulit tayo. Hanggang ngayon, si Rina ay hindi na muling nakita. Walang bakas. Walang CCTV footage. Pero sa kanyang lumang apartment tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig na mahinang ringtone, paulit-ulit. Mula sa isang lumang cellphone na basag, na wala namang SIM, wala na dapat baterya. At dyan nagwawakas ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung ikaw ay kinilabutan, nabitin, or napatingin sa likod mo habang nakikinig, ibig sabihin, nakuha ka na ng gabi. I-like mo na ang video at i-share sa mga kaibigan mong matapang din. O kahit yung mahilig matakot sa sarili nilang anino, gusto mong ma-shoutout sa susunod na episode? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Oo, binabasa naming lahat, kahit yung medyo nakakatakot. At kung meron kang sarili mong kwento ng kababalaghan, ipadala mo na sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok sa ating gabing puno ng hiwaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat ka lagi. At huwag mong hayaang maiwang bukas ang pinto. Paalam, Katambay. At tandaan mo, hindi lahat ng aninong gumagalaw ay guni-guni lang.